So ngayon po puntahan po natin itong, balita na ito patungkol po sa pagsasampa ng disbarment laban dito kay Harry Roque. Naku, ito kanina ko pa 'to gustong, reaksiyunan kasi ang gandang balita nito. Ako pabor ako diyan ma-disbar si Harry Roque kasi napakarami pong fake news na pinakawalan niyan at napakarami pong paninira niyan sa ating pangulo na magpasa hanggang ngayon walang mapatunayan, parang si Maharlika 'to. Makakausap po natin, nasa linya ngayon ang ating telepono si Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang gabi po, Tony and Casey. Magandang gabi po, Tony and Carmina. Carmina po. yes, sorry. At lahat po na nakikinig at pakinig sa inyong programa. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong Medyo matagal-tagal na po yung deepfake video na pinabulaanan na nga po ito ng mga taga-NBI pa mismo di ba? Bakit ngayon nyo naisip na maghain itong petition for disbarment? Well, hindi naman po ganun katagal. And sinintay nga po natin na may lumabas na mga patunay na hindi totoo. Yeah. Sa kaya naman po, isa lamang dun sa mga rason dun sa pinail natin na disbarment. Kaya lamang hindi nga po natin hindi ba natin maaaring i-discuss publicly ang laman po ng disbarment na yan kasi ang proceedings po ng disbarment is confidential in nature. So hindi po talaga natin. Kanina po kasi natanong lang ano ba yung basis pinakang laman. So ang laman po din talaga is yung mga social media postings in relation to Section 38 of the new Code of Professional Responsibility and Accountability. For lawyers. Last year lang po yung section na yan, bago po yan nalalagay ng Korte Suprema. So yun lang ba talaga nilalaman? Walang kahit anuman dun sa inyong complaint ay galing dun sa kung ano man ng sa Pogo kinakaharap ngayon ni Attorney Roque? Well, as I said, Carmina, sorry, pero hindi ko talaga pwedeng ma-discuss detalye kung hindi naman details tinatanong ko kung meron lang. Well, actually, hindi po talaga pwede because na-file na po yan, may sub judice po. I don't want to influence the perception of the public and especially the honorable members of the Ibig nyo sabihin, attorney, pasensya na, hindi naman kami familiar Ibig nyo sabihin, the mere fact na meron pong pending ngayon na petition sa Korte Suprema at hindi ito public document, kailangan ito ay lihim, ganun ho ba? Ayun po yung nature ng confidentiality po din So baka ako naman po ang mag-violate ng aking attorney's oath. At ako naman po ang makasuhan. Pero yan naman po, ang pwede ko lang masabi dyan is yung ang pinail na yan, I want to preserve the integrity of the legal profession. As a lawyer, we are all officer of the court. Binigyan po tayo ng lisensya bilang abogado. Poder po yan. At meron pong corresponding responsibilities. I think ang maganda po rito, itong kaso na to, once na ma-decide ng Korte Suprema, makakatulong po ito na magkaroon ng guidelines and jurisprudence for us lawyers and member of the bar na kung paano mag-behave when doing social media postings or pag-repost or pag-comment, malaking bagay po ito. Attorney Melvin, gaano kahirap ang magkaroon ng ganitong klaseng desisyon na mag-file ng disbarment case against Attorney Harry Roque, gayong iisang administrasyon ang pinagsilbihan nyo dati, iisang pangulo. Tama po yan. Kaya nga yung kaninang tanong ni kasamang Tony, bakit na it-take time? Kasama po yun na pinag-isipan natin. Pero sa totoo po, this is nothing personal or any more reason. But just want to preserve kung ano yung pagiging officer of the court natin. It's also an opportunity for Attorney Harry Roque to prove yung mga kanyang claim na sinasabi doon sa social media postings po niya. Among others, other than doon sa deepfake na pinag-uusapan nga po natin. Ang nangangahulugan ba, Attorney Matibag, na dahil sa ganitong petisyon na inihain ninyo, ay pwede ba itong tingnan na pagtalikod nyo na rin kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayong matibay, mukhang malakas pa rin ang pagsasamahan nitong si Attorney Harry Roque at ang mga Duterte? Go ahead po. Well, akong relationship dyan, hindi po kasama yan dyan. At ako naman, never po naman nating tinatalikuran ang dating Pangulong Duterte. Katunayan. Ayun. So, dati silang magkaalyado. Hanggang ngayon naman yata magkaalyado yan alam niyo po, ito, pwedeng ito ay kanilang strategy
Para kasi baka mamaya mahina yung disbarment case laban kay Roque dahil nga po sa ganitong kumbaga mapapaisip ka baka kaibigan niya 'to kasi parehas silang tauhan ni Digong nung panahon ng panunungkulan ni Digong, eh, 'di ba? Baka mamaya style 'to para mapahina ang mga kaso laban kay Harry Roque sa disbarment. Kasi katulad nito puwedeng ito po ay, style lang para mapag-ano lang, kumbaga meron lang makapagsampa ba ng disbarment. Kasi kita niyo eto nothing personal daw, pero 'di ba dapat 'pag nagsampa ka ng disbarment dapat talagang kukwestiyonin mo, hindi yung para lamang, kasi ang objective niya daw dito ay para lamang makapagbigay ng guidelines ang Korte Suprema tungkol po sa pagpo-post ng mga abogado sa mga ganitong, katulad ng mga ganitong bagay katulad ng ginawa ni Harry Roque. Eh, 'di ba parang mahina yung kanyang ano pala, parang, hindi pala siya kumbaga gano'n kapursigido na mai-disbar si Harry Roque. Kumbaga ang gusto niya ay makapaglabas lang ng guidelines ang ating, Korte Suprema. Eh, dapat dito etong, si Harry Roque talaga hindi lang, ma-disbar, talagang ito ay ma-ban na at hindi na dapat ito gumamit pa ng social media dahil nga po sa kanyang pagiging fake news peddler. Katulad no'n, eh, inilabas niya yung, polvoron video ni PBBM, eh, hindi naman ito totoo, 'di ba, Red? Shoutout sa'yo, Red, na Imelda Talaugon, Opelia Don Gael, hello po. Kuya Pogi, hindi na pop si Congressman Ann Matibag ay kay Marcos na. Si Matibag ay dating SecGen ng PDP laban. Oo nga, etong si ano, etong lalaki. Eto nga si Matibag, Melvin Matibag, eto yung nag-trending noong, nakaraang botohan kung maalala ninyo, yung nagmumura dun sa labas ng, presinto, nagmumura dun sa may botohan. Okay, yes Pop, shoutout sa kaibigan kong nagdi-dinner si Kuya Bay at si Chooks, ayan. Ate Cor Salcedo, deserve niya yan. Oh, 'di ba? Eh, sana nga talaga 'di ba ma-disbar si Harry Roque. Ako gusto ko ma-disbar siya at hindi na makagamit ng mga sokmed yang mga 'yan, pati si Maharlika. Mami Meow, hello po. Shoutout po sa inyo. Ang lagi naman pong turo sa atin ni dating Pangulong Duterte noon, we must uphold what is just, what is true. Kaka po kung ano po talaga yung tama, yun yung sundin. He demand loyalty not to himself, but the loyalty to the law and to what is the rule of law being promoted. Yun po yung sinasabi niya. So hindi ko naman po tinatalikuran yun. Kung ano po yung aming mga napagsamahan at ginawa noon na tama, sama-sama po tayo. This is a different story now. I see that there is a problem. And sabi ko nga, I think si Attorney Harry Roque can take this opportunity na patunayan niya at ayusin din niya and help also the judicial system to come out with the structure kung paano po mag-behave yung mga abogado in relation to the new rules po ng Code of Professional Responsibility and Accountability na pinamulagin po last year ng Supreme Court. Now, mapapaisip ka tuloy, partner, no? Tsaka Attorney Melvin, kung yung paraan, di ba? Kung paano po anong tawag dito? Nagpapahayag siguro ng opinion, no? Ang isang abogado through social media, kung yun man ay personal niyang opinion, kung ito ay nagiging basihan na rin or sukatan, di ba? Kung gaano siya ka professional at kung gaano siya ka responsible, no? Bilang isang abogado. Eh, pasensya na't matanong ko lang, Attorney Melvin, maraming puna na hindi nga parang ganong professional ang mismong mga pagsasalita ni dating Pangulong Duterte na isang abogado. Paano nagkaiba yung asal po ni dating Pangulong Duterte na palamura, ang daming mga binanggit din na hindi naman napatotohanan sa ginawa din ni Attorney Roque? Well, alam niyo po kasi nung nagsasalita nun si Pangulong Duterte, sabi ko nga bago tong rules na to, this will be a test case. Test po ito sa Supreme Court. So maganda po yung point yun na yan. Siguro pwedeng pag-aralan at explore kung it's also possible that he will undergo the same process na pagdadaanan po ni Attorney Harry Roque. Pero iba po kasi siguro yung mag-express ka ng galit or some bagay that's idea dun sa paggawa mo ng isa o pag-publicate mo ng isang event or ebidensya na hindi totoo.
Magkaiba po okay, yun eh. Kasi in the market of ideas, sige, pwede naman yun, open yun. Let the people decide on the ideas that you're presenting. Fabricate. But if you are a lawyer and you are fabricating something, meron po mga tao na pwedeng maniwala dahil iisipin, expert siya, kagaya ni Atty. Harry Roque, he's a good lawyer. Sige. So pwedeng paniwalaan na ito totoo. Tama. And probably yun nga yung naging epekto. So magandang balikan natin dahil sabi nyo, bago-bago pa naman itong bagong code na ito, no? Kung sakali man meron. Totoo yan. Talagang ang dami pong napaniwala ni Roque, di ba? Na Imelda Talaugon at Ate Rowie at Ma'am Rowie, di ba? Totoo yun. Ang daming naniwala kay Roque. Yun yung mga taga Canada, paniwalang-paniwala. Di ba? Inano pa yan? Parang teaser. Nagpa-teaser pa yan si Harry Roque sa Canada nung kasama niya si Glenn Chongo. Shoutout Family Sangir ng Quezon Province. Shoutout po. From Redentor Sangir. Ate Gemma Delan Kilitoy. Diba? Totoo po na yan. Na talagang ang dami pong napaniwala ni Roque at talagang marami po ang bumilib pa kay Roque saka kay Maharlika. Biruin mo from Maharlika, pinaniwalaan ni Mamang. Diba? Mamang naman, Diyos ko naman, ikaw, alam nyo, yan mga desperate moves na lang yan Desperate moves ni Roque, desperate moves nitong si Maharlukwa, diba? Puro mga kadesperaduhan na lang tong kanilang ginagawa na ito. Kasi nga po, syempre, saan ka ba naman nakakita na ikaw, bilang isa kang dating mambabatas, dating tauhan ng gobyerno, 'di ba? Napakalakas mo, napakamakapangyarihan mo, tapos biglang malalaman natin na itong tungkol sa Pogo, 'di ba? Siya ay nai-involve, baka na siya baka na iinis siya, 'di ba? Baka na susura siya kasi dati napakamakapangyarihan niya. Dati napakalakas niya sa gobyerno, 'di ba? Tapos biglang ngayon, no, ganyan na lang ang nangyayari sa kanya, 'di ba? Meron kang ginawang katarantaduhan 'Di ba? Sana kung malinis ang ang trabaho mo, malinis ang ginawa mong pagtatrabaho, malinis ang iyong kumbaga iyong gawain nung ikaw ang nakaupo na presidential secretary o spokesperson ng ating dating pangulo, 'di ba? Kung ganyan ka sana noon, okay. Pero kung maayos ka sanang namuno noon, wala kang katarantaduhan, hindi lumaki ang iyong salin, hindi bigla kang dumami kayamanan mo, hindi mo maipaliwanag. O, 'di ba? Kung hindi ganyan, 'di ba? Ang lumalabas ngayon na ginawa mo noon at nai-involve ka pa sa Pogo, baka nga mamaya ito yung sinasabi ni ito yung sinasabi ni Alice Gu na may mas guilty pa daw sa kanya. Baka mamaya ito yun. Baka mamaya siya yun. Si Harry Roque yung mas daw. Si Harry Roque yung mas guilty. Yan lang yung naisip ko. Baka mamaya siya yung mas guilty. Malalaman naman natin yan at kahit na yan nasa executive meeting o executive hearing ng ating Senado, lalabas at lalabas yan. Malalaman at malalaman natin kung sino po ba talaga ang pinaka culprit talaga. Kasi sabi ni Alice Gu, biktima lang siya
Nung sinabi ni Alice Go yun, naisip ko baka mamaya ang sinasabi niya nga meron pang mas guilty kaysa sa kanya, baka si Harry Roque yun. Baka mamaya siya yun. Sana nga hindi, 'di ba? Kasi napakarami niyang sasagutin na problema etong si Harry Roque. O mga DD shit lang, Chris Baton, ikulong. Angelito Galicia, mga PC pinaniwala ni Roque. Kay Redentor Sanggir, kung talagang wala siyang ginawa masama, di magtatago yan. Tama. Ate Cor Salcedo, pag napatunayan talagang pogo siya, naku, madidisbar talaga. Tama po. Na Emilda, Makmak, never nanood ako ng vlogs ni Maharloka. Ako rin. Hindi ako nanonood na ngayon. Nung mga nakaraan, nanood ako Kaya lang ngayon, wala na Nasoplak na siya sa, sa polvoron video na pinakalat niya Ate Let Reyes, okay si Biko, pero mas magaling di hamak ang Yorme Isko. Grabe achievements in one term lang. Tama po, Ate Let Reyes. Okay, Ma'am Rowie, sinungaling si Go. Nay Emilda, me too, hindi ko nga kilala yon. Nadinig ko lang sa ibang vloggers, pinapanood ko. Ate Cor Salcedo, ba't sila maniniwala kay Alice Go sinungaling? Ewan natin, tignan natin kung ano po ang mangyayari sa Senate hearing. Sabi, last na yun O di tignan po natin kung ano magiging desisyon ng Senado, kung ano ang mga resolusyon, mga gagawin nilang batas, 'di ba? Kasi in aid of legislation pa lang 'yun. Pero yung hustisya para po sa mga biktima ng pogo, diyan po natin na malalaman 'yan. Kung meron din silang mga i-endorse ng mga kaso laban kay Kalugay, kay Tony Yang, kay Xiaolong at sa iba't iba pa pong mga tsekwa na naging dahilan ng paglaganap ng pogo dito sa ating bansa. Sana yung pinaka nagpapasok ng pogo, yon ang sana'y maparusahan. Alam naman natin kung sinong lahat yon. Meron pong nilabas na narco list si Noy Pangulong Duterte. Marami po doon sa narco list na yun, pinabulaanan na or napatotohanan na hindi naman pala dapat isinali doon. So kumbaga, yun ay isang bagay na parang naglabas siya ng fabricated na aligasyon na hindi naman pala totoo. Kung meron palang code na ganito noon pa, kung hindi man siya presidente noon at wala siyang immunity, pati pala siya pwedeng hainan ng disbarment case. Depende po kung ano. Ito po, you have to remember, ang sinasabi po natin dito kay Atty. Harry Roque, posting Siya po mismo ang nag-post sa social media. Siya ang naglabas. Pero yung listahan po, ang tatanungin at pag-aaralan natin, na sinasabi, sino ba naglabas? Sino ang naglabas sa social media? So yun po, it will take a long process. Kaya nga po yung kanina, balikan ko na sinabi nyo, medyo matagal-tagal na yun, kaya atin pong malalim na pinag-aralan kung ano po ang maaaring mag-epekto nito. At tamang-tama po, recently, nag-attend ako ng MCLE, doon ko na pagtanto, na pag-isip. May breaking news tayo. May nagbato sa akin ng info. Napakagandang balita nito. Nako talaga. Congratulations na agad. Kinikilabutan ako. Ang galing talaga. Mamaya, meron akong panibagong live after nito, pero hindi po dito sa channel ko na to. Sa isa kong channel, ilalapag ko po yung aking bagong channel na yon. Lipat po kayo mamaya doon ako magla-live. Doon ko sasabihin kung ano yung good news. Na mukhang pumapasok yata at magandang maging isang kaso upang ang Supreme Court po magkaroon ng wide attitude to interpret it and to give guidelines to the legal profession po. Yung asawa niya ho ba, si Congresswoman Lourdes Matibag, Laguna 1st District, siya ho ba'y miyembro ng Quadcom? Hindi po. Hindi po siya kasali sa Quadcom. Pero ano po ang, kasi baka isipin ng mga tao, how much of your decision now to file that complaint is because of that, yung napagtanto nyo sa refresher course nyo, and how much of it really is, solidifying the supermajority dyan po sa Kongreso. Kabilang ho ba ang asawa nyo doon? She's a member of Lakas, of the ruling party, pero it has nothing to do with that po itong ginawa natin. Ang sinasabi ko nga po rito, ang gusto natin dito is to check on the privilege given to the lawyer kung paano po tayo mag-behave when it comes to use of social media. Yung sa asawa ko po, she has her own decision. Meron din po akong sariling decision.
At alam niyo po, syempre, anong ginawa ko rin naman to, kinonsider ko kung saan ako nanggaling, kung ano yung mga nag-position na hinawakan ko, kasama po lahat yan, nakapactory naman po yan. And then give huge weight po sa pagiging abogado natin na sinasabi ko nga, yung practice of law is a privilege given to few. Hindi naman po lahat may karapatan mag-practice na we have to be responsible dahil meron tayong poder na binigay po sa atin. Ayun. Diba? Kumbaga, gusto ni Attorney Melvin Matibag na magkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema kung ito bang ginagawa ni Roque ay dapat ba itong Ay nako, Ate Let Reyes, hintay lang. Malapit naman na tayo Lipat lang kayo mamaya sa channel ko. Maganda to, nako, sabi ko sa inyo matutuwa kayo. May nag-chu-chu sa akin, tumawag ngayon, napakagandang balita ang inhatid ko. Patungkol to sa isang secret muna. Ngayon itong si Harry Roque. Kung makikita niyo po dito sa litrato natin na to, noon napakataba. Ngayon po, ngarag na si Mamang. 'Di ba? Kita niyo naman ang itsura ni Harry Roque. Talagang grabe na po ang ang kapayatan nito, 'di ba? Grabe kapayatan grabe ang itsura nito ngayon, mukha ng namamayat na sa sobra sigurong stress. 'Di ba? Sana kung wala ka talagang ginagawang masama, kung wala ka talagang kahit ano man lang na kasalanan sa batas, 'di ba? Hindi ka naman magtatago kaya lang 'di ba nagtago ka. So lalo ka talagang mai-stress niyan kasi tamang hinala ka maiisip mo palagi na merong humahabol sa'yo, na merong naghahanap sa'yo, 'di ba? Ito po yung aking akin pong isang channel. Ayan po yung aking isang channel lipat po kayo mamaya doon, mag-i-schedule po kaagad ako ng isang live pagkatapos natin. Doon ko po sasabihin. Ito pong si Harry Roque, napakalaki po ng ibinaba ng timbang at napakalaki po ng ipinayat ng kanyang muka. Tignan niyo yung baba rito, dalawa halos wala na ngang baba leeg na kaagad sa taba. Ngayon, kita niyo napakapayat na, 'di ba? Stressful talaga ang ginagawa ni Harry Roque. 'Di ba? Mas okay pa 'yun kung siya hindi nagtago, di ngayon, 'di ba, sitting pretty siya sa loob ng Kongreso. 'Di ba, gaano lang naman yung magpakulong siya ng ilang araw. Kung ayaw niyang isuko yung mga dokumento na pinledge niya na ipapakita niya o ibibigay niya. 'Di ba, ganun lang naman kadali yun Kung wala ka talagang tinatago, 'di ba? Dapat hindi ka nagmayabang, hindi mo kinalaban ng Kongreso, hindi mo kinalaban si PBBM. 'Di ba? Okay na yun. Kung ikaw ay kung ika'y malinis talaga konsensya mo, yung sinasabi mo ika'y ginigipit lang, nagpakulong ka, tapos mapatunayan na wala ka namang kasalanan, 'di ba? Di napahiya pa Kongreso. Pero yung gantong ginagawa mo, na ikaw ay nagtago, medyo meron ka talagang kalalagyan at mukha ka talagang guilty. Ate Let Reyes, kasi naman may wife na, may BF pa. Ayan, namayat na. Dami pang problema, sabi ni Ate Let Reyes. Salamat po Ate Gemma sa doon, sa pag-sub po doon Thank you. Kinarma na rin, 'di ba?